Pasensya na kayo. Pasensya na kayo, nabata kayo. Mas maigi ng ganito to. Sa lahat ng viewers ng Busilak Diary, please subscribe. Ingat kayo. God bless you. Sabihin nyo na tropa ron. Baka makalawit ko sila. Sayang naman. Dahil wala namang complainant dito sa Monte. Ibalik nyo to sa mga magulang nila. But at least malaman lang ng tao. Halimbawa, itong mga to, biktima kayo. Pwede yung file a complaint. Then, sunduin natin legally. Pero for the meantime, pinaimbitahan namin kayo. Kasi sikat kayo. Sikat. Lamang kayo ng TikTok. Sa Facebook. 5.4 million. O mga magulang, huwag na kayong mag-alala. Huwag nyo na ipakita sa TV mo. Ayoko naman kayong bibigyan ng kahiyan. Kasalanan ni Pedro, kasalanan ni Juan. Alam mo naman yun, siyempre. Naawa din naman ako, baka pagdating sa Facebook, sa TikTok. Kayo naman ang mawas. Sige. Ngayon, ang gagawin mo, nasa kalsada ngayon si Kenneth. Alamin nyo na lang, kung nandiyan si Director Kenneth, kailangan namin ng malalakas ang katawan para mag-aabot ng basura. Hindi mo yung basura tayo, basurero tayo. Okay, ayaw mo yun, kahit basurero ka, pwede ka maging mayor. Totoo naman. Sayang. Ganda ng katawan mo. Magtrabaho ka sa gobyerno ngayon, taong gobyerno ka. Galinto kay Kenneth today. Pero simula ngayon, kasi pag piness naman kita, talaga magpapositive. Most likely dahil sabi mo, tumutulog. Kailan ka ulit mo niya? Nakarang linggo, hindi sariwa pa sa dulo na yun. Paglabas ang ihi mo, malamang may methamphetamine pa dyan. Pero, I'll give you a chance. I just wanted to be just. Buti naman, nag-cooperate kayo ngayon. Na inibitahan kayo ng Diyos. Chief of Staff, Cesar, Galinto kay Kenneth, Smart. Entrego nyo ito sa magulang nila. Buo nyo nakuha, buo nyo isolin sa magulang. Yung magulang, Toys, Aaron, salin sa opisina ni Kenneth, o mag-apply ka na ngayon. Kasi hiring kami ng mga ilang tao. Hindi lang kami makapagkaya ng bulto-bulto kasi wala pa kami champion. Pero meron kami kailangan physical o mga individual na willing maghanap buhay ng trabaho. Kasi kailangan namin talaga maglinis. Wala nang basura sa kanto, no? Sa bus na, no? Tampak kasi ito isang linggo, diba? Ngayon, malinis sa Kapulong. Yung isang gabi kasi, dumaan ako sa Kapulong, marami pa eh. Ngayon, wala na. So, mag-iingat kayo. Basta mahal kayo ng gobyerno. Totoo, mahal kayo ng gobyerno. Ano lang talaga, hindi naman po pwede yung bakit ito. Pakis na. Appointment na lang. Hindi na. Sige, ingat kayo. Sa magulang, pasensya na kayo. Sa mga magulang. Pasensya na kayo, naabala kayo. Mas maigi ng ganito to kaysa makakalawit sa kalsada to. Sige, daling kay Kenneth yung isa. Papunta na siya. Papilapin ng pahinditan ng gobyerno. Magtrabaho yung isa may trabaho. Hindi nabawasan yung pa yung yan sa mga nanonood. Yan ay ipapala sa inyo. Yan bating panimula lang namin. Gusto namin pag gobyerno
kung saan maiparamdam ang kapanatagan ng pamumuhay sa Maynila. No? Bagamat ganoon, hanggang kaya namin kayong unawain, unawain namin kayo. Pero hindi naman muna para ikipit-balikat namin o baliwalain yung gawain ng mga masamang tao laban sa mga tahimik at naghahanap buhay. Welcome kayo sa Maynila, mga nagnenegosyo, naghahanap buhay. In our own little way, through the help of General Guzman and the men and women of Manila Police District Enforcement Unit, pipilitin namin na maging panatag ang pamumuhay sa kanila. So that's one. Ngayon naman po, oh sure, gusto mo na magtanong o presento mo na itong isa? Regarding po dun sa para Paano ka na? regarding po dun sa pinresent kanina, bago po tayo mag-vlog, alam mo ba after Yung dalawa mo na? O sige. Kasi ito, ano to, high crimes itong susunod. Para mapagsabay ko na. O sige, para hindi magsabay. O sige, sige. Please. Hi, magandang hapon po. Hermes, si Faith po sa TV5 News. Regarding lang po dun sa nag-viral na video, kasi ang nakita lang po is tumawid po sila dun sa kalsada. Baka po pwedeng, meron po ba tayong background kung meron ba silang ginawang hindi maganda or ano pa po ba yung ginawa nila na hindi po nakagip dun sa video? At ano po ba yung medyo sabi niyo po siga eh? Ano po ba yung Ahara-hara doon sa gitna ng Artem, nangaharas. O, may dalang tubo. Nireport sa amin, kasi nga, base doon sa panawagan ko isang araw, na yung mga nabiktima, kung meron man, may mga nanonood, ang mga nagdaang panahon, at yung dashcam nila, yung dashcam nila, halimbawa, naalala mo yung isang kotse, binuhusan, dinamba yung mga gamit. Hindi pa naman prescribe yung crime. You can still go after them. As long as there's complaint. Gusto namin para mag-push yung tashoyo. Hindi yung, ito kasi, talaga inimbitaan namin, they learn their lesson. Sila wala pang biktima, pero may public disturbance sila. Most likely, pwede naman namin kasuhan, public disturbance, violations of some ordinances. Slap in the hand. Napalo yung bata sa palad niya. Para rin maramdaman ng mga magulang na seryoso kami. In fact, then let me continue. Pag-uusapan na natin mga bata at saka magulang. Kagabi, curfew in Manila were implemented already by the Manila Social Welfare Development to Director J. De La Puente and Manila Police District in the respective areas. We've rescued 112 minors last night. At sila ay kinuha na ng mga magulang nila matapos dali sila doon sa holding area to make sure that they have parents or guardians. Yung mga wala naman, at least kung pag-alala, ma-rescue sila ng mga minor de edad, madala sa aming mga pasilidad. Kasi delikado ang bata, minor de edad, nasa kalsada. So in line with that, yun din yung sa ating community. So kaya sa mga magulang, nananawagan ako, pagdating ng alas 10 ng gabi, para maiwasan natin masama sa rumble yung mga anak natin. Minsan nga, hindi naman talaga kasama sa rumble o sa riot. Kaya problema, nakatambay sa kanto, natamaan ng pillbox, natamaan ng pinggan, nasaksak o natamay. Ayoko naman umabot sa ganung punto. Kung may mga pamamaraan na mapag-iwas-iwas natin, lalo na sa alanganing oras, yung mga bata, minsan may sukot pa nga, sumasali pa sa rumble. At saka nakaka-disturbo. Nakaka-disturbo talaga sila. Natutulog na, nagpapahinga na ng pagod.
Yes. Luisito po sa DZO. Sure. Right. Yung ano bang pinakakaraniwang naging paliwanag ng mga natangkot yung bata? Ba't sila nasa lansana pa sa discourse ng gabi? Nakalimutan na raw nilang may curfew. Oh, hindi naman po pwede. Nung panahon natin, pinatupad natin yun. Ngayon pinatutupad po ulit. Na mapangalaga. It's more on, as a parent, it's more on we care for their safety. Minsan lang talaga may mga batang matitigas ang ulo na hindi sumusunod sa magulang. Alam mo, medyo iba ang mga mindset ng mga minor de edad ngayon. We wanted to show them that there is still government who cares or who really wanted to make them feel may malasakit sa. Yes. Ngayon sa ano po, regarding sa road 10, because Marami na po kaming incident na ganyan na Yes. yung may tubo, tapos ninanakawan. Tapos ang nangyayari po, ending, ayaw magreklamo dahil maaabala lang daw sila. Kaya ang maganda po, hindi makita sa CCTV before. So, probably sila rin yun. Kaya ang gusto ko, hanggat pakukuha namin, we wanted to slap them in their hands kung walang complainant. But we wanted to prove also na may gobyerno na sa Maynila. Hindi na nila pwedeng tawan-tawanan yung arte. Hindi po pwedeng pakiramdam nitong mga tulongges libre sona ang arte. Hindi na. May pama. We will put orders. Kami, magpapatupad naman ng batas. Kung sila naman minor de edad, may batas para sa kanila kung sa particular na oras. Kung sa ibang oras, kung may batas din, pangangalaga sa minor de edad, na maaari namin gamitin ang mga national law. O disturbance naman, pwede rin namin ngayon. Ngayon, first day lang. Kaya palo lang muna sa palo. Susunod niya, konyak na. Ay, ito na pala, sa director. I-hire mo. Kailangan natin naman, gawin mo, galing mo, gawin natin productive. Ito para lang magkaroon kayo ng idea. Let me remind you in the past. Remember yung mga solvent boy sa Espanya? Alala niyo yun? At saka sa Recto? Di ba, inari ko yung mga bata na yun? Yes. Alam mo ba yung mga bata na yun, malalaki na? Naging asset pa ng pulis. Naging gamit pa ng pulis yung multiplier. Nakahire sa gobyerno, tapos naging natulong pa sa PCP. Naging productive. Ngayon, magaganda yung tsura. Nakakwelyo na yung mga loko. I mean, I really wanted to put things in order, but at the same time, gusto ko kargahan ng puso yung batas. Yun yung gusto. Magpit yung batas, ang batas, dalawa lang ang makikita mong kulay, itim at puti. Letra lang yan. Pero gusto ko, lagyan natin ng puso. Hanggat pare, kasi gobyerno naman tayo. Nananakop, nagpapatupad, naglilingkod, bibigay ng servisyo. At the same time, yung maramdaman nila na makatwira naman. Pero, don't take us lightly. We are firm, true to our obligation to keep the peace and order situation. We are obliged to do so. Pero susugat ko yung tanong ni Sure. yung Carmen, sa experience ko, meron talagang mga bata, may mga magulang na Doon mismo sa tapat ng nasunog sa inyo, I think 2 months ago, nag-showdown doon sa may... sila po yung Nagpatuwang pa ng
Molotov, saka Pinapax. Ano yan, mga, I think 3 months ago. Loreto versus Oo. Sida. Nakita ko yung video niya. Senator, Hindi pa ako mayor noon. Kasi, Senator, tanong ko, Hmm. di ba may batas tayo, may liability, yung frequent na nahuhuling curfew na anak, ang Galing. magulang. Galing. Ano nangyari doon? kakumpisa pa lang natin eh. So, ito Pagka natadalas-dalas yung bata na kukuha ng MSWD at ng pulis, ay yari na yung susunod, yung magulang naman. Kaya sa mga bata, baka susunod yan, makulong naman yung nanay yun. Sige kayo, wala nang magpapaligo sa inyo, wala nang magpapakain sa inyo. Hindi, totoo. Tama si Pat, naalala niya yung ginawa nating organisasyon. Dito nag-umpisa sa Maynila. Hindi yun. Sabi mo, pikon ka na. Paulit-ulit talaga yung mga inuuli. Yung magulang naman ang ano yun natin, Ito sa penalize. council yun eh. Yeah. To grab na na pwedeng managot ang ano. Buhay pa ba yun? Yun yung pinapatupad natin ngayon. May Yung curfew na yun. May next level. May data naman yan. May data ang MSWD. Ano may kwento namin? Tawag niyang Perennial violators. Sa criminal term, recidivists. Pero hindi naman natin sila tinuturing na kriminal. Tinuturing natin silang anak na minor de edad. Yun, kaya makikita mo yung mga LESO, very careful sila to assist the social worker of the City of Manila. Yun lang. Okay? Now we would like to, so tapos tayo sa curfew, 112 na bata, i-prenda na sa kanilang mga magulang, and yung mga nagpa-viral sa atin, naku, Diyos ko, pag may complainant kami, I welcome all those victims. With the new government in the City of Manila, file a complaint before us, then we will ngayon naman, moving forward, we make sure in our own little way through the effort of the Manila Police District, mahirapan na silang tumakbo dahil may less po na sa kanto ng Nabotas, boundary ng Manila. May less po na sa Kapulong, may less po na sa Delpan, Zaragoza at Moriones. Machachampan din sila. At saka nagpalagay na rin ako ng mga multiplier force on a civilian form. Kasi gusto ko talaga tuminuyang. But we'll see. I hope magtuloy-tuloy. But now, I would like to inform the public that on July 1 to, no, not that. The Manila Police District